3. Welcome to the Norm Podcast with Lance and AJ. Okay, so I think ito yung pwedeng episode 2, AJ. So, medyo pagod na kami, kaya Ano ba time check? time check. Time check, Time check. 11:32 p.m. 11:32 p.m. So, parang, decompress. Mga dormmates. Kwentuhan tayo, what happened, ngayong araw, Naka-ready na nga ako matulog. work life. Ayan. So, snacks tayo, kwentuhan, ano nangyari, ready na matulog. Oh, yan. Wow, pamukbang, no? What if makatulog ako dito bigla, no? Kausap mo ng sarili mo. Oo nga, no? Para sa mga naka-audio, nandito pala ako sa second floor Oo nga, no? ng bunk bed ko. pag naka-audio, mawiwirdan. Oo, no. Bakit? Ano yung mga pinag-uusapan yung nasa bunk bed? Ayan, sa bunk bed kasi ako sa second floor. So, ano bang topic natin today? Ano mong pwede natin pag-usapan? So, yun nga, nandito kami sa bunk bed. Yung topic natin today, since December na ngayon and patapos na year, I think it's December 16 ngayon, meron lang tayong 2 weeks and tapos na yung 2024. Grabe. Bakit? Another year has passed. Kumusta ba yung 2024? Saang aspect ng buhay? In general muna. Sige, in general, for me, itong 2024, medyo mid siya na year. Not bad, not good. Parang, kumbaga sa movie, parang sequel siguro siya. Parang nga yun, Attack of the Clones. Parang ganon. Oh. Or parang siya yung pang-connect sa next season ng life siguro. Pero sa'yo, best year to di ba? Post-pandemic. Siguro, one of the best years. Pero, post-pandemic, ano ba yung post? Yung last 2023? Ayaw nga, no? Pwede natin i-rank. Kasi nung isang araw, ni-rank namin ni AJ yung best years and worst years post-pandemic. From 2020, post-pandemic no? 2020 to 2024. Pandemic and post-pandemic. Ano ba yung, akala ko 2019 yung una. Ayaw nga, no? 2019, Sorry. 2020, 2021, 22, 23. Kasi 24, 6. Kasi siya COVID-19. So, dapat since 2019. Pero December, pero sige, yaman na. December. So, Wait. ang hirap pala dito, no? Parang di ko alam yung facial expression mo. Oo nga, no? parang minsan akala ko kausap ko sarili ko. That's the beauty of the dorm podcast. Yeah, so ito yung sa dorm lang tayo. Di ba mga dorm mates? Dormmates tayo, di ba? Hindi mo na recognize yung mga dorm mates natin. Imagine nyo na lang nandito kayo sa kabilang bed. Kunwari may bed dyan. Sa tabi ng bunk bed. So, anong 2024 rap mo? Lance rap, di ba? May maraming rap ngayon. Tama, 2024 rap. So, set aside muna natin yung rankings from 2019 to 2024. Pero itong 2024, gitna siya. Siguro next time, pwede natin i-rank. Ano yung mo? Hindi, na lang, sige. Top 3 moments. Best moments. Di ba ganun yung sa Spotify? Top 3 moments. Binibigyan ka ng, ganito, di ba? Sa Spotify. Oo. Top 5 artists, tsaka top 5 music. Sa'yo, top 3. 3 lang kasi medyo time consuming siguro. Sige, top 3 moments, tsaka top 3 na people. Sige, moments. Mahirap ba yun? Mahirap ba yung tanong na yun? Mahirap pero hindi ko makaka-capture yung buo kasi parang hindi. Yung naalala ko lang at this moment. Pero baka may moment. mga mas better na moments. Kaya wag magselos kung hindi na-mention siguro. Or siguro mo na lang, anonymous mo na lang, like describe mo na lang yung tao. Sige, top 3 moments siya, top 3 people. Pero after ko, mag-top 3 moments ka rin. Tingnan natin. Sige, pag may time pa. Okay, top 3 moments. Teka, mag-isip ako
not in order. Ito lang yung maisip ko right now, no? Sige. Sige. So, sa personal life ko, no? Top 3 moments. Siguro top 1, hindi. Isang top moment yung, may one day na nag-leave ako, special privilege leave naman. So, hindi sick leave, hindi vacation leave. Nag-leave lang ako for one day. Tapos, sinimulate ko yung kung ano yung buhay ko kung like, mayaman na. Tapos, hindi passive income lang. So, nag-drive kami ni Charlene sa Tagaytay. Tapos, while driving, inimagine ko, doon na yung neighborhood ko sa Tagaytay. Kasi yun yung dream neighborhood ko yung Tagaytay. Tapos malamig. Then, ayun, Starbucks lang. Then, bulalo. Then, yun, very simple day. Pero, yun yung gusto kong ma-replicate na days. Yung gano'n na chill, drive lang sa malamig na lugar, kape, kwentuhan. Yun. Top moment. Yan. Para makapag-isip ako, salitan tayo. Sige. Di ba? Ako naman, top 3 moments at number 3 in no particular order. Number 3. No particular No order. particular. Siguro yung moments ko. Siguro yung nag-oath taking ako kasi na-promote ako eh. Wow, congrats! Na-promote ako sa tinatrabuhan kong government agency. Tapos, first time ko kasi mag-oath. Kasi yung first time kong ma-promote, nasa pandemic time yun eh. So, walang oath taking nun. So, yun, first time ko mag-oath taking, yung ceremonial oath taking. Ano pala yun? Parang hype pala yung feeling nun. Paano hype yung feeling? Hype? Parang parang yung dating, hindi lang siya, basta na-promote. Pero kailangan mo pang mag-oath, 'di ba? Para kang knight eh. Yun yung feeling ko eh. Ewan ko, ako lang siguro naka-feel nun sa hundreds na na-promote sa amin. Pero para kang knight eh. 'Di ba? May 'di ba may yung mga knights may mga oath sila, 'di ba? Naka-load ka rin, gano'n? Hindi. Tangina mo. Parang dorm nga, di ba? Dorm. Nagets mo ba? Parang sinasabi ko, gets ko. may oath, di ba? Tapos, di ba may mga knight pa na mga oath breaker yung sword nila. Di ba? Angas eh. So, yun yung dating sa akin. Ewan ko, minsan kasi, in-nerdify or ginigamify ko na lang yung Kafka-esque na work ko minsan eh. So, para ma-enjoy ko kahit papano at saka hindi ma-burnout. Pero nung time na yon, na-imagine ko nga yung parang yung gravity ng work mo kasi di ba? Pag nag-oath ka, parang feel mo may sense of parang may purpose. sense of purpose, no? Parang may sense of duty na kailangan kang gawin. Hindi lang basta tumaas yung sweldo mo, pero dadagdagan ng responsibilidad. Tapos you will serve the people. Parang diba? Knights, di ba? Ganun din. Parang hindi, instead of na nagawa mo siyang gamify or Kafka-esque, at that moment, na-romanticize mo siya. Oo, na-romanticize ko. Di ba? Parang ewan ko. Weird maging maging kawani eh. Hindi mo alam, parang civilian ka minsan, pero minsan, you serve the people, ganun. Naalala ko nga yung time na nasa job fair kami dati eh. Kasi may booth kami doon sa job fair. Pero hindi kami hiring. Parang programs, services lang. Tapos, may booth doon ng AFP. So, ayun, tapos, niloloko ko yung office mate ko. Sabi ko, uy, apply ka doon sa AFP para makatulong ka sa mga tao. Ma-defend mo yung yung country mo. So, sabi niya, hindi ba yung ginagawa natin ngayon? Tapos medyo sa akin yun eh. Medyo striking na, what the fuck, nga no? Kasi mga military people, di ba? They serve using, paano ba? Force. Brawl. Diba? Ikaw naman, in your own way, parang pwede mo rin naman ma-serve yung mga tao in your own way na kung saan kang agency man nandun, government agency, di ba? So, yun yung ko,
oath-taking yung kasi moment. Yung nga special sa government no? Parang minsan kala mo lang. Hindi, most of the days parang feel mo, ano ba to? Parang repetitive. Pero may higher calling or purpose. Oo nga, no? Kaya ako napapastay kasi ganun yung feeling ko some days na may at least hindi mo pinapayaman lang yung certain individual pag corp dito parang sinaserve mo yung bayan parang ganun. Pero yung iba sinaserve sarili, no? Oo. Siguro, no? Oo. Kasi minsan nababad trip ako sa mga pinanggalingan kong government agencies Alam mo yung same kayo ng sweldo, same kayo yung salary, pero mas mabigat yung task mo, trabaho mo. Unfair no? Pero mas malawak naman yung na-achieve, natututunan, ganun. Baka yun yung part ng oath mo, kaya may mga oath, no? Oo, baka ako lang kasi nakaisip na parang oath talaga siya di ba? Oo. So yun yung so help me God. So help me God. Type beat. Ako na ba? Ikaw na. Sige. Yung naisip ko naman ngayon, siguro for me, isang top moment yung natin, pagmamo natin. Kala ko pag-podcast natin. Ay, oo nga no. Oo nga no. Hindi, pero siguro, sige, yun yung isa pang moment. Yung isa siguro nga, yung mamu, kasi nag-coach kasi ako, sa mga nakikinig, kinoach ko si AJ si AJ assistant coach ko na. Tapos, may mga tinulungan kaming pumayat. Nung nakita ko silang lahat sa mamu, parang, doon kasi kami nag-celebrate. Parang yun for me priceless nung nakita ko yung transformation nyo na wow, yung discipline nyo, yung parang sa inyo yon kayo yung gumawa, pero in a way, na-guide ko kayo na malus yung ganong kalaking weight. So, ayun, proud moment yon kaya, for me, memorable. Yan, maikli lang yun. Tsaka masarap yung parang steak. Bitin nga yung steak So, bitin, siguro, alam mo, dapat bumili tayong dalawa Oo nga Dalawa talaga dapat so, yung lesson learned nandito, dapat 1,000 grams na steak. For 6 people. Oo, tama. Feel ko bitin din sila pero sanay kasi silang mag-diet, kaya ako bitin talaga ako, sarap ng steak Feel ko kaya ko umubos ng isang ganong steak. Yung malaking ganon? Wow. Ako, siguro yung half lang, kaya ko. Ako kaya ko lahat yun. Kung libre siguro. Kung ako na mag-isa, hindi ko kaya. Bayaran yun. Kung hati-hati. What if, trip mo lang, bili ka ng ganun, Like, may spare 6,000 ka. Malay mo, in the future, di ba? Goal natin yun na, isang best. Diba, a la carte, tigisa tayo? Oo, tigisa tayo, no? Di ba, tinanong tayo nung waiter, anong bang occasion? Gio, yan, on record, mag-ano tayo, steak tayo. Magmamamu tayo ng lang, tigi-tigisa, ganon. Mamu, abangan nyo kami. Yan. Ano yan pag bulking? Ay, hindi ako magbabulk. After cut mo, hindi ka ba magbabulk? Hindi ako magbabulk. Cut lang ako. We'll cross the bridge when you get there. Feel ko pag sobrang lean mo na, magiging interested kang magpa-bulk. Pero anyway, tapos na yung 2 moments ko. Ikaw, ano pa yung isa? Ay, gags, isa pa nga pala, no? Hindi, 2 pa. Ay, 2 pa? What the fuck? Kasi isa mo yung oath-taking. Oath-breaker. Ano yung second mo? Second ko, yung na-reach ko yung 50, ano ba? 58? 58, na-reach ko yung 58 ko, all-time low. Tapos, ang ko doon, kaya yung top moment ko yun, kasi, yun na yung pinakapayat kong weight Ngayong adult life? Ngayong working, kasi, sobrang tagal ko. Siguro mga 10 years ako nagstay ng 75 to 80 kilograms. So, ngayon, though wala pa namang abs, di pa lumabas, bad trip. So, konting pa siguro. Konting cut pa ulit. So, pero yung time na yun, yung 58,
medyo nalibag ako sa itsura ko kasi mukhang naka-ano talaga eh. Tsaka, Mukhang naka-drugs eh. Kasi parang payat-payat ko talaga nun, no? So, sabi rin ng nanay ko, para daw ako naka-drugs. Tapos yung mga tao, ganun. Yung mga... Kasi yung first cut, gets ko pa eh. bakit gets mo? Kasi parang naging normal weight ka. Hindi yung first cut, gets ko pa yung reaction ng mga tao na, uy, pumayat ka, gano'n. Pero ngayong nag-cut ako, sabihin, pumayat palalo ako. Ano ba yung ending mo ng first cut? Ending ko ng first cut, ano lang eh, 63. Okay. 63, tapos 61, tapos 58. Yun yung mga ending ko ng mga 100 days. Siguro pag 55, 53 ka na. Yun. Mukha ng addict talaga. Pero yung mga t-shirt mo, baka hindi mo na masuot kasi pansin ko nagla-large ka pa eh, kahit small ka na ngayon. Feeling ko minsan kailangan na mag-change ng, ang tawag dun, wardrobe change. Wardrobe, diba? Bili ka na ng mga small, just in case. Kasi pag malaki yung suot mo, tapos medyo puwet ka na, ganun, talagang na-enhance yung pagiging mukhang addict mo eh, no? Akala nung iba addict. Pero yun, siguro yun, isa sa mga moments ko, yung ano ko. Nung tumuntong ka nung nung weighing scale. 58 actually this year kasi parang mas more on nag-focus ako sa fitness din eh. Kasi ang dami ko pang gustong gawin pero parang ang dami kong energy na binuhos doon sa fitness. Nag-walking ako ng hanggang 30,000, di ba? So, medyo time consuming. Kaya, ewan ko, siguro for 2025, medyo lay low lang sa walking man lang, ganun, sa steps siguro. Kasi hindi na ako siguro, medyo OA na nga yung 30,000 siguro eh. Tsaka yung nilakad natin yung buong Cavite, 50,000. This year din yun eh. Ay, this year ba yun? This year din yun. This year lang din yun. Na-PR natin yun. 50,000. Medyo time consuming kasi ang dami ko pang gustong gawin eh. Tapos siguro, next year na lang. Next year siguro, ewan ko, pag-usapan pa namin if meron bang accountability group. Tingnan natin. Tingnan natin. Gusto ng group. Ayun. So, yun yung akin. Host. Okay, so meron ka ng 2. Ako, yung third ko, nag-Japan kami twice. Ano ba to? High moments lang? Ano ba? Top memorable, di ba? Top moments nga pala. Top moments eh. So, high. Yung top moments ko, siguro ito 2-in-1. Kasi, kaya lang naman ako nag-Japan twice kasi yung tatay ko, nakita yung seat sale, binook na. Tapos, tumawag sa akin, game na, umuo na ako. So, ayun, top moment niya kasi first time ko mag-Osaka, tapos with the office mates, tapos with family. Kaya, pwedeng 2-in-1, pero magkaibang month yun. Ayun, masaya pa mag-travel talaga pag pag gusto mo yung mga kasama mo. So, ayun. Malaking factor kung sino yung kasama for me. Minsan siguro kahit gaano kaganda yung place, pag hindi mo siguro trip yung kasama, baka hindi mo rin magustuhan. Paano kung ikaw lang mag-isa? Minsan nga baka nga ganun, mas okay pang mag-isa ka kaysa hindi mo trip yung mga tao eh. Pero eto, masaya ako kasi trip ko yung mga kasama ko. Wala ka pang bad travel? Bad travel? Oo nga no, wala pa akong bad travel so far. Nice. So ayun, and dahil nga nag-Japan ako twice. Everyday bad travel ka nun. Oo nga, commute. Oo nga, dati qualify. Pag commute, everyday bad travel nung nagbabas ako pa Taft, bad travel everyday. Dahil nung wala pang Cavitex kasi 2 hours or more. Actually, commute ako nito, di ba, nung last weekend. Sumakit talaga yung ulo ko. Grabe ang Christmas rush hour ngayon. Punong-puno eh. Alam mo yung sa Cavite City na bus? Ayun, sobrang puno. Parang sumakay ka ng Cavite City? Hindi, galing Cavite City na bus pa Pitex. So, tayuan na nun? Tayuan, tapos, Diyos ko, parang sardinas. Pero, siguro kung si 2016 to 2019 na AJ,
titiisin niya yun. Gets niya yun eh. Kasi ano yun, batak na yun sa commute eh. Pero ngayong nag-commute lang ulit ako ngayon, parang napareminis ako bigla eh. Butangin na, nung dati, ito ginagawa ko. Araw-araw akong uwian sa Manila to Cavite. Hindi tiis yung yung hassle sa travel bago mag-dorm, 'di ba? Buti na lang. Kaya dapat buti niyaya ata dito sa dorm. Buti niyaya mo ko, tapos si Sir Ian pumayag. Kaya parang Parang consensus pa kayo doon. Kasi nga umalis si 'di ba, si Jeric at si Paulo, 4 kami noon. Tapos medyo gusto kasi ni Sir Ian tipid lang yung dorm. So gusto niya may mga roommates. Maarte siya sa pagpili ng roommate. Sabi ko, si AJ gave yan. Gusto nga rin si AM eh. Pero sabi ko si AJ si AJ din, gano'n si AJ din. Pero ngayon, wala na dito. Hindi, pupunta pa rin. Minsan. Pupunta yun dito every week. On record. Every week. Ayun, so meron akong 3 moments. One is yung... Ano nga ba yung one? Nakalimutan ko na. Yung Tagaytay ka. Tagaytay. Nag-drive ako Tagaytay. Number 2, yung nagmamo tayo. Number 3, yung Japan twice. Nice. Yun yung naalala ko. Pero feel ko marami pa talagang hindi na natin naisip kasi 11 o'clock na. Wait, may isa ka pa. Parang wala na nga ako maisip actually. Wala na ako maisip na high moments. Parang doon lang umikot actually yung mundo ko sa dalawang yun. Sa government and fitness, what the fuck, man? I need a vacation right Valorant. now. Valorant, man. Ano lang yun? Everything. Ano lang yun eh. Like, pastime, di ba? Okay. Siguro, isa sa moments ko, siguro yung, siguro naging stoic. Stoic. Na-practice mo yung stoicism. Na-practice ko yung stoicism. Oo. Yun. Moment siguro yun. Pwede ba yun? Pwede ba moment yun? Moments. Kailan mo ba ako niragaluhan? Niragaluhan mo ako yan nung Pero 2023 pa kita niragaluhan. 2023 pa pala. Baka ngayon mo lang binasa daily ng stoic. everyday. Ngayon ko lang binasa siya ng daily. Tapos in-incorporate ko. Pero minsan, nalalaps ko, nakakalimutan ko basahin. Pero yun, chill. Kailangan chill lang eh. Kailangan stoic lang tayo sa life eh. Parang ngayon, chill lang tayo sa dorm. Chill lang. Stoic tayo. Stoic tayo. Hindi yung stoicism, diba? Yung define mo yung things within your control, outside your control. Pero wala talaga akong maiisip na ayun, 3. High moments sa ngayon, siguro, wala talaga akong maiisip. Medyo ngayon eh. Siguro ngayon lang at this moment kasi very draining sa work kasi 11 na nag-work tayo. Bukod doon, draining na kasi sa work. Draining eh. Kaya medyo naka-clutter siguro yung mind ko. Pero siguro maganda yung moment din na nakwento mo. Siguro pwedeng good moment yon yung nag-commute ka. Kasi pag nagko-commute ako naalala ko rin nung everyday ako nagbabus. So, mas na-realize ko mas convenient pa talaga yung bike or kotse. Kotse given yun. Pero yung bike, parang mas okay pa mag-bike kaysa mag-bus. Naman. Dati nagbabike lang ako from Cavite to Manila. So, yun. Ikaw nga nag-convince sa akin mag-bike ng malayo eh. Di ba? Yung first na bike to Cavite. Okay, so may 3 na tayo na moments. Ano yung sabi mo? 3 na person. Sige, ikaw muna. Yan, sakto. Meron pa tayong few minutes. Wala akong maiisip talaga. Siguro yung number 3, yung bago kong boss. Okay. Yung bago kong boss. Ano yun? Talino yun. Yung ba yung attorney? Yung attorney. Okay. Parang ikaw. Wow. Pero, di ba sabi mo mga attorney? Weird. Sabi mo, di ba? Kina-quote kita dun eh. Weird kasi lahat ng attorney, weird, sabi mo. May quirk eh. May quirk lahat pero yun yung ibig mo sabihin. Weird kasi lahat ng attorney may quirk. Something unique. Parang
sabi mo, may something na different sa kanya. Oo. So may mga quirks siya ganun. Pero talagang iba rin talaga pag yung, I mean, from a non-attorney Oo. iba pag yung boss mo attorney kasi alam niya yung ins and outs ng batas, di ba? Ins and outs ng kahit procurement law, di ba? So, alam niya yun eh. So, ayun, ang dami ko natutunan sa kanya actually compared sa dati kong boss. Kasi, ayun, so yung bago kong boss, kahit siya, medyo hectic katrabaho, very nakaka-pressure, pero natututo eh. So, siguro yun yung high risk, high reward. Kasi yung reward is yung natututunan mo, di ba? First boss mo siya ngayon, I mean, nung nalipat ka dyan sa office na yan? Yung second boss ko na yun. Okay. Kasi yung first boss, sobrang alam mo yung chill guy meme? Ah. Parang ganun siya, chill guy meme. Pero yung ngayon, hindi siya chill guy meme eh. Siya parang balance siya ngayon. Para siya yung pusa, yung yung gano'n. Yung alam mo yun? Ano yun? Yung umiikot na pusa, saan mo nga mamaya sa akin? Hindi ko ba nakikita yun? Umiikot siya na pusa. Pero kasi magulo. I mean, hindi magulo, pero parang yung utak ko ngayon magulo kasi. Ang dami kong natutunan, dami kong kailangang aralin. Tapos, mo yun, parang in some government agencies, dapat siya, parang basic skill mo na dapat na alam yun Pero dito kasi pag alam mo na, advanced na yung skills mo, yung knowledge mo. Kumbaga competitive na yung baon mong skills, 'di ba? Maganda yung pag ganyan, yung pag nalipat ka sa mas chill, halimbawa lang, parang andali na yan. Oo, actually. Dadali ng trabaho mo. Parang, yun lang gagawin ko. Easy peasy. Ito nga ang ginawa ko, 1 week lang. May mga ganun yung, halimbawa, kailangan niya ng 3 days. Pero sa ibang office, 2 weeks na yun ginagawa, di ba? Kasi ganun. Iba, 1 month preparation. Pero sabihin ko, dati nga ginawa ko yun, 1 week lang Which is nangyari diba? yun, So may ka na, kumbaga may K ka nang sabihin, kaya yan in 1 week lang may K nang sabihin yun. So, yun, shout out dun sa boss ni AJ. Okay. Teka, pwede ba positive na lang yung mga natin? Kasi positive naman yung sa'yo Positive na negative kasi nakaka-stress siya, pero... Ay, sa bagay. Pero hindi, love ko yun Love ko yung boss na yun kasi may pagka-mentor type Oo nga, no? Hindi pwedeng chill lang no? Kasi pag sobrang chill, wala ka masyadong matututunan. Sa totoo lang. Pag sobrang strict naman, parang mababurnout ka, di ba? Kailangan balance balancing act. Kasi siya nagagalit siya palagi sa amin, pero yung galit niya kasi parang may pinanghuhugutan, parang may wisdom behind the anger, parang ganun yung dating. Or baka may basis minsan. May basis talaga lahat. Okay. Wala naman siyang reckless non-basis. Yung wala lang sa mood, walang gano'n. Wala naman gano'n. So lahat may kumbaga may evidence, di ba? Evidence-based siya. Parang ganun. Okay yung ganyan na boss. Swerte ka ngayon sa boss. Nakakahilo lang. Okay ko naman. Ako, cliche, syempre girlfriend ko yung isa sa top person ko ngayon. Kasi dati kasi lagi akong ganun lang yung nagbabasa ko sa mga dati kong diary, parang obsessed lang ako sa mga babae na nagbabasted sa akin. Parang yun dun lang umiikot yung buhay ko. Nung naging hindi na toxic yung relationship ko, parang dun na ako naka-lock in or naka-focus sa fitness, sa self-improvement. Kasi hindi ko na kailangan isipin yung toxicity. Kasi chill na or masaya na. So, dahil nga dyan, nakapag-fitness ako, coaching, tsaka focus sa work. Ayun. Nice. Sana ka rin, this 2025, yung minamanifest ko. Nice. Masayang love life. Ako ba? Oo, sana ako? Sana magkaroon ka rin. Okay. Ako, kala ko sabi mo, sana magkaroon pa rin. Hindi. Ako, ako, happy na talaga ako. Sana happy. Charlene.
That's Yun. good. That's good. Ako naman, Okay, last two. ako hindi hindi one person pero group of people. Okay Oo, sa Parang number out of 2 the ko. box ka lagi Ano yun? Yung mga ano ba yung coach student Ayun. quote unquote students ko nung naggawa tayo ng fitness program natin. Tatlo rin sila. Oo, si Jansen, si Bern, and si JB. Ayun, di ba magandang i-shoutout ngayon kasi yung last time na Oo. prototype episode nag-shoutout lang basta. Si Jansen, si Bern, tsaka si JB. Mga students sa fitness. Doon, hindi naman ako fit, pero, hindi ako kasing batak ni Lance na may abs, ganun. Pero may knowledge din naman ako. Tsaka, it works kahit pa paano yung tinuro ni Lance. So, inano ko lang, ang tawag doon, nirelay ko lang yung knowledge pagdating sa fitness, di ba? Kung paano mag-cut, paano mag-lose ng weight. So, naging successful naman actually. Tsaka, kahit pa paano, nagkaroon din ako ng inner circle nun na outside of work, di ba? Oo nga, no? Parang naging mas close kayo ni na Johnson nun, no? Oo, mas okay din talaga yung ganun May ginagawa kang iba outside of work, di ba? Parang hindi lang puro work. Naging personality mo na yung pagiging, office salaryman mo, di ba? Hindi dapat ganoon That may something ka pa outside ng ng work mo Para ka dapat si Batman, di ba? Yeah, yung alter ego? May ganun? alter ego ka, di ba? So, naging alter ego ko yung naging quote-unquote assistant coach, di ba? Oo. So, yun. So, masaya experience yun. Pero, kung meron halimbawa tayo maging student na stranger, palagay mo, kaya mo, willing kang yung challenge na gano'n? Actually, mahirap kasi maging hindi ko kasi kaya actually maging maging mabait. Mabait magiging na, hardcore ka, gano'n? Oo, parang alam mo yun, ayokong nambibaby talaga pag Baka kaya gumanda yung results ni na, Jansen, hindi mo sila binaby? Well, slightly binibaby ko sila, lalo si Bern, kasi may work siya, pero, tsaka at the same time, kilala ko sila, di ba? Pero, siguro dapat next year, kung may stranger man, wala dapat babyhan, di ba? Walang baby. Parang tayo, good cup, bad cup, gano'n. Oo, walang babyhan, kasi, it's the reality of life. Ano ba ang goal mo talaga? Paano mo ma-reach yun, di ba? Tama. Diba? Oo nga, no? Ikaw naman. Wait. Ilan na nabigay mo? Dalawa? Okay. Isa pa, no? Isang group pa, no? Teka. Siguro, yung mga office mate ko na lang. Sheesh! Ayun. Kasi nga nakasama ko sila sa Japan di ba? Di ba, usually pag, yun yung familiarity breeds contempt, yun yung common na saying. Pero pag nung nag-bonding kami, parang mas naging close pa kami. Kaya doon ako happy kasi pag nagwo-work ka, yun yung most of your waking hours 'di ba? Sa office. Pag maganda yung relationship mo with your office mates, parang na yun, big plus na yun. 'Di ba? Parang nakakabawas sa stress and nakaka-increase ng productivity. So, sinasabi ng dati kong office mate parang kailangan talaga maayos yung pakikisama mo sa office mates mo kasi ang reasoning niya nun parang may sinasabi kasi siya dati na parang dapat mas maayos yung pakikitungo mo sa office mate mo kaysa sa pamilya mo. Hindi, hardcore lang magsalita yun, no? Pero yung point niya kasi, bakit? Sino bang mas matagal mong kasama na nagising ka, di ba? Office mate mo, 8 hours, 9 hours, minsan 12 hours, 16 hours kayo magkakasama. Asawa mo, pag uwi mo, tutulog na lang kayo. So, yun yung point niya, kaya dapat mas maganda yung rapport mo sa mga office mates nga kasi sila yung mas matagal mong kasama habang gising ka Oo nga. 'Di ba?
Makes sense. Oh, makes sense. Kasi tayo, roommates tayo. Kung titigan mo yung oras, mas dalas tayo magkasama. Pero hindi naman tayo nag-uusap. Tignan mo, ano oras tayo nagising? 6. 6. Mag-iwalay tayo ng after 6, 7, 8. 1 hour. 2 hours. Oh. 2 hours na yun. Tapos, pag uwi ng bahay, kunyari ngayon, 10 o'clock ako umuwi, 10, 11, 12. 4 hours din tayo magkasama. Pero hindi naman tayo nag-uusap. Like, ngayon lang naka-podcast. Pero yung usually, lang, kwentuhan lang. Siguro mga 6 hours lang tayo magkasama, di ba? So, imagine mo kung pamilya mo pa, di ba, yung asawa mo. Imagine mo yung mga malayo yung bahay. May biyahe pa malapit sila. Lang. Di ba? Weird, no? Talaga may sense yung mga ganun. Ano yung matanda yun, matandang office mate ko dati. So, a lot of wisdom in this dude. For me, sobrang multiplier nun yung pag naging kaklose mo na yung office mate mo. Kasi, parang hindi ka na masyado ilang. Parang you can be yourself. Tapos parang, mas madaling gumalaw in general. Mas masaya yung environment. Saka feel ko mas mabilis yung work. Kaya pala may mga team building, no? Para doon sa mga ganang bagay. Pero maganda lang yung pagmaayos yung opisina. Pag sa bagay. Sasabihin, ano ba binibuild natin na team? Wala naman team na nabibuild yun. Same person yun, yung sa nagsabi. So, kino-quote ko siya. So, baka yung iba, di ba may mga sa high school yung pag nag-open forum, lalong nag-aaway. Parang pala siya, no? Parang, ang tawag doon, yung contradicting. Siya nagsabi na dapat okay ka sa office mates mo. Kasi mas matagal mo silang kasama. Tapos sasabihin niya, ba't magti-team building ba? Wala naman team na nabibuild eh. What the Baka pwede kong i-reconcile mo yun. Baka hindi niya trip yung batch na yun ng office mates niya. Kaya walang team. Siguro, hindi niya trip yung ibang tao doon sa di ba? Tama. So, teka, nakatatlo na ako. Dalawa ka pa lang. Nakatatlo na ako, di ba? Girlfriend mo? Office mates ko. Sino pa? Ay, nga no. Okay. Ako na eh. Ikaw na, yung last mo. Okay. Ako yung boss ko. Tapos, mga students. Third, siguro yung ko na rin. Office mates ko. Ito naman, kung kanina yung boss ko, ngayon yung staff ko naman. Wow. Kasi yung staff ko. First time mo bang may staff ka na? Pero hindi naman sila, kasi may chief pa kami eh. So, yun yung immediate supervisor nila. Pero directly reporting sa akin. So, ngayon, parang puro kasi yun eh. Yung sa previous office ko kasi, yung mga staff ko, puro babae lagi. Tapos ngayon, puro itlog na. Betlog na ngayon. Tapos, medyo na-weirdon nga ako. Pero, okay pa lang ganun. Kasi parang nagagago-gago mo, ganun. Tapos, parang may camaraderie kayo, ganun. So, minsan nakakatuwa na nakaka-inspire ka. Tapos, nakakapagturo ka ng mga natutunan mo. Di ba, marami akong natutunan doon sa boss ko. So, ngayon, tinuturo ko sa kanila yung natutunan ko, di ba? So, parang level up din sila eh. Kahit pa paano. Win-win situation sakto pala yung aligned pala yung naging coaching natin tsaka office life mo. Kasi meron kang plus equals tsaka minus. Nga, no? Yun diba? Yung nangyari ngayon, no? Plus equal minus, no? Kaya mas mabilis siguro yung career growth mo ng, in terms of knowledge. In terms of knowledge, not the plantilla. Kasi sa totoo yung sa government mabagal yung di ba, promotion taon. Pero iba pa rin yung may bala ka eh, yung alam mo na. Sa skill. Doon ka ang bilis. Pero sobrang weird ngayon kasi ng ng office. I mean ang work ko ngayon in general kasi medyo yun nga Kafka-esque nga siya. Parang hirap maging creative in your own kasi medyo may pagka objective yung work ko ngayon eh. Parang nakakahon yung work mo. May checklist na kailangan tapusin. Process ganun. Flow sheet. Alam mo yun, mga ganun? Process sheet. Mga ISO ba? QMS, ISO, di ba? Parang, damn. Kaya dito yung pwede mong ilabas yung creativity, di ba? Nasa taas ka ngayon ng bunk bed,
Grabe talaga, hindi ko, yung mga QMS, yung mga auditing things, no? Grabe. Quality management. Talaga yon siguro para yung pagpapare. Seminaryo, gano'n? Di ba pag nagpapare ka, parang vocation yun, di ba? Oo. Calling. Mm. So, siguro yung ibang tao, calling lang din siguro yung pagiging auditor. Ganun, Oo, kasi ang boring nun, di ba? Para sa akin, sorry for the term, pero talaga nabobore talaga ako sa ganung klaseng work eh. Hirap maging creative sa Siguro sa akin lang yun Wala naman sana ma-offend ng mga Pero sila kasi kung nag-enjoy sila, good for them. Actually, medyo nakaka-envy pa nga yun na may nakikita silang light sa ganung type of work. Diba? Actually, naiingit ako sa mga ganun yung happy sila sa repetitive things. Happy sila na nakaupo lang buong araw magdamag, no? Oo. Buti yung work ko ngayon, kahit paano lumalabas-labas pa. Blessing kaya yon na hindi ka mabore sa ganun. Oo, blessing yun. Di ba? Di ba? Hindi ako out of touch. Oo, blessing nga yun. Totoo yun. Totoo yun. Oo. Kasi di ba, halimbawa, pag creative ka, ako in a way, medyo creative din naman. Yung may ADHD ako, ayoko ng repetitive Kaya nga, law yung kinuha ko para iba-ibang kaso. Oo. Pero pag yung, halimbawa yun nga, naka-QMS, may Excel lang na dapat tapusin, medyo nabobore ako din. So, doon siguro tayo pareho. Kaya nga nagbanda tayo, di ba? Anyway. So, wala magbanda ulit. 1, 2, 3. Ikaw na. Last one na. Okay, last one before we go. 2024 rap. Okay, 2024 rap. Top 3 na naisip ko. Girlfriend ko. Sino yung pangalawa? Office mates ko. Siguro, number 3. Siguro ako hindi naman nakikinig. Pero parang, paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo. Pero yung, si Coach hindi, Kaizen community. Kaizen community in general. Kasi pwedeng group, 'di ba? Kasi yung pag mag-isa ka, para kang weird, pero pag yung merong community na same yung mindset na gusto self-improvement, parang it makes it feel normal na na-realize ko hindi pala ako weird, na hindi ko palang nahanap yung mga yung mga taong ganun din ng quirks na yun yung hilig. Ano ba hilig nila? Self-improvement. Mag-gym? Hindi, more on self-improvement nga So parang facet lang yun ng Kaizen yung gym. Pero yung in general, siya, di ba? Self-improvement program. Kaya, yun, thankful ako kasi ngayon, hindi na ako weird for me. Kasi, normal lang pala yun na may group of people or may certain class ng people na mahilig sa self-improvement. Kaya siguro doon ako guilty naman ngayon. Wala akong action. Di ba? Ano yun? Ha? Walang action. Walang action. Like, di ba lagi kong sinasabi gusto kong gawin to, gawin yan. Kaya nga sinumula ko rin tong podcast na to Kasi yung goal ko nga dito mag-improve sa communication skills So, ayun. Ang tagal ko nang dinedelay. Ang tagal na natin doon dinedelay, di ba? Ngayon lang tayo like, ngayon lang natin ginawa. Parang, kailan natin to napag-usapan? Simula ng cutting mo pa di ba? Oo, hindi ko siguro July. Hindi ko na rin alam Parang gano'n natin napag-usapan to July So, ayun. Siguro, moving forward sa 2025, puro action. More on action ako kaysa yung knowledge lang. Siguro ako rin, gawin ko rin yun. Kasi, mahirap lang naman sa simula, di ba? Yung paulit-ulit, laging day 1 lang ng day 1. Mahirap yun. So, ayun. Mahirap simulan. I mean, mas mahirap simulan, pero mas mahirap i-maintain. Oo nga, no? Diba? So, tayo, naka 2 episodes na tayo, maintain na. Tapos, yun, goal ko pa rin with this podcast is to publish 52 episodes 2025. So, nice. Ngayon, pag nakikinig kayo, siguro 2025 na. Maybe January or mid-January. So, I hope you tune in, guys. Dormmates, I hope you tune in kasi, simula pa lang to. And hopefully, may ma-invite kami in the future na guest. And mas makilala nyo yung kami as your dormmates.
And baka Nice may mapulot dormmates. kayong something. Yun, parang ano lang to, chill, kwentuhan after work and after class siguro. Yes. So, yun. I think tapos na yung episode. Ikaw, AJ. Yo, pwede na tayong ano. Ayun, pwede tayo matulog. So, Parang bagong matulog yun ha. Yun yung ano nila, outro nila eh. gano'n ba yun? Pwede na matulog? Ay, hindi ko ginaya yun. Like, ganun. Pwede na tayong matulog. Literal na gano'n. Bakit hindi na nakuha yun? Yun yung outro nila. Ano outro natin? Good night, dormmates. So, Good night, dormmates. good night, dormmates. See you sa next episode. Bye-bye.